Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegations. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. At ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uutos si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Saldico. Pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August, at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025. Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano seryosohin si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa budget 2025, patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Major flood control project in Oriental, Mindoro. Criminal informations have now been filed in the Sadigan Bayan against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B,
including the regional director, assistant regional directors, project engineer, materials engineer, and chiefs of the quality assurance, maintenance, and design divisions, and the board of directors of SunWest Corporation as private respondents. They face the following charges. First, malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019, and for former Congressman Ko, violation of Section 3H of RA 3019 for receiving unwarranted financial or pecuniary benefits. The complaint was filed by the Independent Commission for Infrastructure on September 29, 2025, based on their comprehensive report on illegalities and irregularities in the procurement, construction, and implementation of projects in Region 4B. The subject of this case is the flood control project for the construction of a road dike along the Mag-asawang Tubig River in Nauhan, Oriental, Mindoro, and the project budget was 289,498,230 pesos and 6 cents. If you will remember, on September 9, 2025, an inspection was conducted by Secretary Vince Dizon and Governor Bons Dolor, and during this inspection, they discovered that the steel sheet piles used for the dike were grossly below the required standards. Their measurements showed an exposed pile of 2.5 meters, another 0.6 meter embedded in the pile cap, for a total of only 3 meters, far from the 12 meter specification stated in the detailed engineering design. This led to several critical observations. Number one, the measured sheet pile did not meet the 12 meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. On the bail recommendation, because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. The Office of the Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. This is the first case that was referred by the ICI, and as a result, it is the first case to be filed in court. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact-finding stage. We will update the media and the public as these cases become ripe for filing in court as well. Maraming salamat po. So, I will just be showing the media a copy of the information filed in court, and with the stamp that the Sandigan Bayan has received the information today at approximately 2 p.m. on November 18, 2025. So this is the first case. This is the second case. Okay. 3 counts po kasi ito. And this is the third case. Okay. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. This again was received at 1:45 p.m. by the Sandigan Bayan today on November 18, 2025. Alright? Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Sir, last na pwede bang dito naman sa harapan ng mga mic? Kasi nakaharap po yung... Ay, oo nga. Sorry. Lang po. Thank you. Oops, wait lang ha. Okay lang guys, kahit ano, kami muna sa dali ha. Depodahin mo muna sila. Okay. Di ba? Iba-ibang
don't have highway yan. I will ask. Saka yung binasa niyo. Sure. TV TV naman po, Sir TV naman. Sorry, sir.